mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Pasensya na kayo sa aking hairdo. Hindi ko nalagyan ng ng wax or hairspray kasi nagmamadali ako kanina, no? But anyway, ayan, no, Merry Christmas sa inyong lahat. Paskong Pasko, nakakaloka. Ang bilis ng ng pagtakbo ng araw, diba? Anyway, eto na nga, no, sana magkaroon kayo ng magandang Christmas tomorrow. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, sa mga nanonood po dyan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you. Anyway mga buweks, no, itong nga, ginalaw na daw ni Maureen Montaigne ang kanyang baso para sa Miss Universe Philippines 2025. Nakakaloka kung nakita nyo lang yung mga pinopost ni Michelle Marquez di sa kanyang group chat, no? Nakakaloka, ang sabi niya doon ay talaga daw magiging pangmalakasan ang labanan sa Miss Universe Philippines 2025. Exciting daw ito dahil maraming powerful na mga girls ang maglalaban-laban at ito nga, no, talaga daw ginalaw na rin ni Maureen Montaigne ang baso niya para sa Miss Universe Philippines 2025. Nakakaloka. Bagay na bagay din dyan si Maureen Montaigne, ang ating Miss Globe title holder 2021. Diba? Talaga namang bumubula ang bunga nito at napakaganda rin ito mga buweks, napaka-sexy niya. Kung makikita niyo yung kanyang Instagram, ang kanyang fighting form ay talagang kitang-kita doon na pangmalakasan din itong babaeng ito, no? Pero sa tingin niyo mga buweks, sa tingin niyo ba na posibleng masungkit ni Maureen Montaigne ang corona ng Miss Universe of Philippines 2025 or next year? Kasi kung marami talaga maglalaban-laban dyan, kasi yung sinasabi nila na dapat daw yung mga may corona na, no, yung mga title holders na, hindi man major kahit na minor, kailangan daw manahimik. Manahimik talaga. So kailangan daw magpahinga na sila kasi may mga title na itong mga ito. Sa tingin nyo ba, karapit dapat pa talaga silang lumaban sa international pageant or sa, let's say, sa national pageant, no? Tulad nitong si Maureen Montaigne at saka itong si Iliana Marie Aduana ay naano na rin, no? Pero hindi pa naman confirm si Iliana Marie Aduana na lalaban na Miss Universe Philippines next year. Pero ito nga si Maureen Montaigne ay talaga namang ginalaw na daw ang baso at kitang-kita ko naman yung kanyang mga kaganapan doon sa Instagram. Diyos ko Lord, ang ganda-ganda niya ngayon mga buweks. Ang sexy-sexy niya. Yung kumbaga yung fighting form na sinasabi natin, pang malakasan talagang ingay ng mga ibon. Nakakaloka. Pero ayun lang, no, kung lalaban na talaga tong si Maureen Montaigne at ipupush na talaga yan sa Miss Universe Philippines 2025, kung deserving naman siya makoronahan, so why not, diba? Sana walang favoritism kasi may mga umiingay-ingay na si Mama Chonas daw, si Mama Voltaire, may mga favorites daw ito. Kung sino daw yung favorites nito, yun daw ang pinapanalo. Hindi naman yan yung nakita ko nung nakaraan. Nakita ko talaga kung sino yung nag-shine sa Miss Universe Philippines, like Chelsea Manalo, di ba? Hindi naman yan favorite. Kumbaga hindi nga siya nagiging, parang hindi masyadong maingay nung Miss Universe Philippines this year, di ba? Kumbaga Black Horse ang kinoronahan nila. Dark Horse, ayan ang kinoronahan nila, di ba? So kasi ang sabi nga ni Shamsi Supsup, kung sino daw yung magsha-shine, ayun nga nag-shine si Chelsea Manalo nung preliminary pa lang at saka nung finals. Kaya naman talagang deserve din ni Chelsea Manalo na masukit ang corona ng Miss Universe Philippines this year, di ba? So sa sinasabing may favoritism sila Mama Chonas, parang hindi naman yun yung nakikita ko. Tingin ko talaga kung sino yung magsha-shine kasi hoda na meron ng corona or title holder na ito, tingin ko kung talagang deserving na manalo ay ipapanalo nila. At kung ipapanalo nila itong si Maureen Montaigne ay talaga namang walang lugi sa Miss Universe Philippines ngayon. Talaga namang kasi ito si Maureen Montaigne ay pangmalakasan din, diba? Talaga namang ito ay hindi rin nagpapatumpik-tumpik. Ang ganda rin ng styling nito, ang ganda ng mukha nito, ang ganda ng katawan nito, pati yung kanyang meron siyang
makinarya, diba? Talagang laban na laban ito. Sa tingin nyo ba may pag-asa siyang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines 2025, diba? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga bugan. Ako kung nakikita ko kay Maureen Montaigne, talagang pangmalakasan talaga itong mga Bwex, no? Kung siya talaga mag-shine sa Miss Universe Philippines 2025, ay! Alam nyo na mga Bwex, no? But anyway mga Bwex, ito pa nga, nakakaloka ito. Nagwawala ang ating mga syupit-bahay ng mga Indo hanggang ngayon na sinasabi nila na bakit daw hindi sila nanalo sa Miss Charm. Obviously naman daw na sila talaga ang powerhouse country na sa mundo ng Asia. So hindi rin daw nila masisi yung kanilang national director na i-drop ang franchise ng Miss Charm, no? Sa Puteri, Indonesia. Kasi ang sabi daw, eto nga, lumabas na yung may lumalabas na mga balita na sinasabi ng nagpaliwanag na yung nagpaliwanag, hindi ko pa nakita yung video pero nakita ko na yung mga post, no? Nagpaliwanag naman daw yung national director ng Puteri, Indonesia, si Angkas yata yung pangalan niya, no? Ang sinasabi doon na kaya daw nawala yung Puteri, Indonesia, yung Miss Charm, no? Sa kanyang bio, ayan, no, nung hindi na koronahan si Indonesia sa Miss Charm. Ano daw yon? Aksidente daw yon, diwa. Hindi daw talaga mawawala or hindi daw talaga nawala ang Miss Charm sa Puteri, Indonesia. Kumbaga siguro daw natataranta lang si Angkas, no, yung kanilang national director. Kaya daw bigla daw na-delete. Ayun, diwa. Sa tingin nyo ba totoo ito? Diyos ko, sinong niloko nila? Diba? Sa tingin ko, kumbaga tinanggal talaga sa sama ng loob. Siguro, ang akala ni Angkas, pag ganyan ang ginawa niya, biglang babaguhin yung result, no? Parang ganun siguro. Parang tingin niya talaga na powerhouse yung Indonesia, kaya nga lang, no? Tinanggal niya nga yung Miss Charm doon sa kanyang bio. Siguro parang tingin niya manginginig ang Miss Charm organization at babaguhin nila ang kanilang resulta, diba? Na parang okay, tatanggalin ko to pag nakita nila itong tinanggal ko, ay nako. Biglang magbabago ang isip ng Miss Charm, babaguhin nila yung resulta on the spot ng coronation, diba? Parang Malapi Awards baka mangyayari, siguro ganun yung iniisip nila. Parang tinakot nila, tinis nila ang Miss Charm organization. Hindi nagpatinag ang Miss Charm organization. Talagang pinangatawanan nila yung kanilang panalo, no, yung pinanalo nila, pinangatawanan nila yung pagkapanalo ni Malaysia. In fairness naman kay Malaysia, very deserving naman si Malaysia, di ba? Talaga namang lumaban si Malaysia. Maganda rin yung bugahan nito kahit papaano. At saka yung face card nito ay talaga namang palung-palo. Ito namang mga Indo na ito, sinasabi nila, wala na daw tayo sa sirkulasyon ng powerhouse. Sila na daw, bakit daw napaimbornal sila sa top 3, G1, nakakaloka, deserving daw talaga sila. But anyway, ayun nga, may interview itong si Ketut Permata Julia Street, Miss Cosmo 2024. Ito, panoorin nyo ito, Hi! Hello ba? Hi, Pageant Empire! Yeah, ini baru selesai nonton. The whole show was amazing. I came here to support my sister in spirit of Asamara. Sadly, Sophie and Harashak could not come because of previous commitments. Careful. Sorry. Because of previous commitments, but I am here for all. Hello. I am here for all Indonesians, for all the mentors, for the Indonesia Foundation, and I cannot even. I don't know how to explain. Of course, I'm sad, but more on so, I'm very proud of Melati. I know she worked really hard, and this is the moment we've all been waiting for. And it's really hard to complain because she did her best. Like I always said, in pageantry, when they choose a winner, it's like choosing a partner. It's who they want. It doesn't mean that Melati could have done something different because she couldn't. It was top notch. Everything was 11 out of 10. And congratulations, Miss Malaysia, on your win. It's well deserved. But Mel, if you're watching this, just know we're all super duper proud of you. I am holding tears of joy, and I can't wait to spend the short amount of time you're gonna spend in Vietnam together. Bye.
O ayan, Jimbo, sabi niya ano daw, dismayado daw siya sa resulta ng Miss Charm. O di ba parang hindi niya rin matanggap yung pagkatalo nila. Kasi talagang hype na hype niya ang Malaysia at sinasabi niya nga na sinusuportahan niya daw lahat ng nations. Kitang-kita naman dun sa video, Diyos ko Lord, pag pinofocus siya, no? Kitang-kita naman yun na sumisigaw lang siya, nag-hype lang siya. Kumbaga, chini-cheer niya lang yung yung Indonesia, diba? Kitang-kita naman dun sa video, paano naman nasabi na sinusuport lahat ng nations. Charot-charot din itong si si Kenchut, diba? At sinasabi niya pa na pangmalakasan daw talaga yung kanilang kandidata. Sa tingin ko naman maganda naman talaga siya, no? Maganda rin naman yung bugahan ni Indonesia. Pero kung sasabihin mo tulad ng sinabi niya na more than 10% daw na talagang super lakas itong si Indonesia, na parang 11% daw talagang ay nako, top notch daw talaga, no? Parang ang dating sila lang ang pinakamalakas, syempre marami rin naman ng lamon kay Indonesia, diba? Lalong-lalo na si Vichin. Nilamon siya ni Vichin, hindi nila matanggap yun. In fairness naman kay Vichin, maganda rin naman si Vichin, diba? So ayun nga, hindi niya matanggap na natalo din sila, no? Parang sinasabi niya na parang top notch talaga si Indonesia. Parang sinasabi niya na si Indonesia talaga ang pinakamalakas, diba? Talagang nilalaban ng bonggang-bongga ni Kenchut itong kandidata nila. Nako, talagang ramdam na ni Kenchut yung yung pagka-powerhouse din nila, diba? At saka ini-interview itong Kenchut na ito, hindi ba lang huminto, diba? Napaka naman, Diyos ko. Pag-usapan nga natin yung professionalism at saka pagiging rude na mga sinasabi ng mga Indo na rude daw si Atisa Manalo at unprofessional daw ito. Eto nga, ini-interview, lakad ng lakad, hindi man lang tumabi sa isang tabi para makausap ng maayos. Diyos ko, masyadong pa-celebrity na yung mga ganapan itong si Kenchut. Diba, nakakaloka ito. Parang feeling niya ay naku, gusto niya siya yung hahabul-habulin ng camera, mga ganyan-ganyan. Diba, hindi naman major pageant ito. Diba, nakita nyo habang ini-interview siya, parang ay nako, hinahabol-habol siya ng hindi naman hinahabol-habol, kumbaga pababa siya doon, di ba? Paano na lang kung yung nag-i-interview doon biglang gumulong-gulong na lang pababa doon sa sa hagdanan, di ba? Nakakaloka itong si Kenchut. Talagang ay nako, feeling na talaga nitong mga Indo na ito na sila na talaga yung powerhouse, no, at powerful sa mundo ng pageantry. O diba, hindi nila matanggap yung kanilang pagkatalo at sinasabi nga nila na cooking show na daw itong Miss Charm. O diba, ngayon lumalabas sa mga bunganga nila na cooking show itong Miss Charm, diba? Samantalang sila yung nagre-reklamo dati pag tayo nagsasabi ng cooking show ang diba, ang pageant. O ngayon sila na rin, diba, baliktad ng mundo. But anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!